Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Flow. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang itim na pusa na nakikita ang refleksyon nito sa tubig nang bigla itong makarinig ng tahol ng mga aso. Agad itong tumakbo papunta sa kagubatan. Sa kagubatan, habang dumadaan ang pusa sa mga estatwa ng iba't ibang pusa at pumapasok sa isang bahay sa pamamagitan ng sirang bintana. Doon ito nahiga sa kama at natulog. Kinabukasan, habang pagala-gala ang pusa sa kagubatan, muli itong nakarinig ng pagtahol ng iba't ibang aso na nanghuhuli ng isda sa dagat. Nagsimula silang mag-away dahil sa isda, at nang mahulog ang isda malapit sa pusa, nagdulot ito ng interes sa mga aso. Nagsimula silang maglaway at tinakasin sila ng pusa habang dala ang isda sa bibig. Habang tumatakbo para sa kanyang buhay, naipit ang mga aso sa ilalim ng isang malaking punong natamba, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang pusa na magtago. Habang tinitingnan ng pusa ang sarili nitong refleksyon sa isang lawa, maya-maya, nagsimulang tumakbo rin ang mga aso sa parehong direksyon ngunit, sa gulat ng pusa, hindi nila ito hinabol. Napatingin ang pusa sa direksyon kung saan nanggagaling ang mga hayop at doon biglang dumating ang isang malakas na agos ng tubig na tinangay ito. Sinubukan ng pusa na lumangoy at kumapit sa isang puno, ngunit dahil sa lakas ng tubig at hangin, naputol ang puno. Sa huli, nakalangoy ito papunta sa lupa, ngunit sinundan ito ng isang labrador. Muling naglakbay ang pusa sa kagubatan upang hanapin ang daan pabalik, ngunit patuloy siyang sinusundan ng labrador. Dinala ng pusa ang labrador sa bahay na tinutuluyan nito, kung saan mayroong mga guhit at estatwa ng mga pusa. Kinaumagahan, nagising ang pusa at nakita ang labrador sa labas, tumatahol. Lumabas ito sa bintana upang pakalmayan ang labrador, ngunit nakita nitong may iba pang mga aso na sumama rito. Ang labrador ay sumakay sa isang bangka kasama ang ibang aso at naglakbay, iniwan ang pusa na mag-isa. Naglakbay ang pusa patungo sa isang malaking estatwa ng pusa sa gitna ng kagubatan. Doon ito natuklasan na lubog na sa baha ang buong kagubatan, pati na rin ang bahay na tinutuluyan niya. Patuloy na tumataas ang tubig hanggang halos abutin nito ang estatwa ng pusa. Lumangoy sa paligid ang isang malaking petang, kaya nagtago ang pusa. Takot at nag-iisa, napansin ng pusa ang isang bangka at tinawag ito ng malakas. Umakyat ito sa tainga ng estatwa at muling sumigaw. Sa oras na muntik na itong malunod, lumapit ang bangka at mabilis itong samaampa. Sa loob ng bangka, nakita ng pusa ang isang capybara, ngunit hindi ito nagsalita. Nang dumilim, nagsimulang umulan at ang capybara at pusa ay sumilong sa bangka. Kinaumagahan, nagising ang pusa sa tunog ng mga lamok at mga yapak mula sa itaas. Pag-angat ng tingin, nakita nitong isang takot na lemur, na agad namang tumakbo palayo. Nagpatuloy sa paglalakbay ang bangka hanggang nakarating ito sa isang lugar na may mahahabang haligi at maraming ibon. Sa tubig, may nakita itong makukulay na maliliit na isda. Maya-maya lang ay damapo ang isang malaking ibon na takot ito na dahilan ng pagkakahulog ng pusa sa bangka. Halos malunod ang pusa sa baha ngunit bumagsak ito sa isang dambuhalang balyena, na siyang nagligtas dito sa huling segundo. Habang naguguluhan ang pusa, biglang dinagat siya ng malaking ibon at ibinalik sa bangka, pinagmasdan siya ng ibon hanggang sa umalis na ito. Sa huli, napansin ng pusa ang isang malaking estatwa ng isang taong lumubog sa tubig. Samantala, nagising ang capybara at huminto ang bangka sa isang kubo kung saan nakatira ang lemur. Ipinakita ang lemur na nag-iipon ng mga kutsara at basyong bote sa isang basket. Hinayla ng capybara ang basket papunta sa bangka, kaya pinigilan ito ng lemur. Ngunit nang magsimulang gumalaw ang bangka, tumalon ang lemur papasok kasama ang pusa at capybara. Nagtitigan ng may pagdududa ang lemur at pusa. Sinubukan ng pusa na magpahinga, ngunit maingay ang capybara at lemur, kaya hindi ito makatulog. Kumuha ng malaking bahagi ng puno ng saging ang capybara at inabot ang isa sa pusa. Umakyat ang pusa sa taas ng bangka upang pagmasdan ang paligid, at nakita nitong malayo na ang kanilang nalakbay. Hindi nila alam kung saan patungo, basta sinusundan lamang nila ang daloy ng tubig. Habang natutulog ang pusa, napanaginipan niyang siya ay nasa gitna ng mga umiikot na mga uusa na naglalakad sa paligid niya, nang biglang bumaha, at dito siya nagising pati ang capybara at lemur at napansin nilang huminto ang bangka sa isang luntiang lupain na wala ng bakas ng tubig. Maya-maya, dumating ang labrador at masayang umiikot sa paligid ng pusa bilang pagbati. Nakilala rin nito ang lemur at capybara.
Dumating ang malaking ibon at binigyan ng pusa ng isda, maya-maya lang ay dumating din ang ibang ibon at lumipad sila. Sinundan ng pusa ang ibon at nadiskubre ang marami pang ibon sa isang lugar. Napansin sila ng mga ibon ngunit agad na tumakbo ang pusa hanggang sa habulin siya ng mga ibon. Isang ibon ang hamarang sa kanila upang iligtas ang pusa hanggang sa mag-away ang dalawang ibon, at sa huli ay natalo ang isa, umalis ang grupo ng ibon at iniwan ang isa sa kasamahan nila na nasaktan. Pagsapit ng takip silim, ang pusa, capybara, labrador, lemur, at ang ostrich ay muling naglakbay gamit ang bangka. Kinaumagahan, napansin nitong may ibang lemur sa isang bangkang dumaraan, kaya sumama silang lahat sa bagong bangka. Natakot ang mga hayop sa pusa at agad na lumayo, iniwan muli ang lemur na nag-iisa. Samantala, habang naglalakbay, nakita nila ang isang bayan na lubog sa baha. Habang nililibot nila ang patay na lungsod at ang matataas nitong gusali, hindi sila nakakita ng anumang senyales ng buhay. Biglang natuwa ang labrador sa matataas na istruktura at nagyayang maglaro gamit ang bola. Gayunpaman, nainis ang ibon sa kulit ng aso kaya naman sinipan nito ang bola papunta sa ilog. Nagalit ang lemur at nagsimula silang mag-away hanggang sa mahulog ang pusa at capybara sa tubig. Lumangoy pabalik ang capybara ngunit napahinto ang pusa sa mga isdang nakita niya sa ilalim. Sinubukang kunin ng capybara ang bola ngunit lumitaw ang balina, dahil sa takot kaya agad siyang bumalik sa bangka gayon din ang pusa. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang lahat sa bangka. Nagsimulang maglaro ang pusa at ang lemur bago tumalon ang pusa sa tubig upang manghuli ng isda. Dinala nito ang mga nahuli sa bangka hanggang sa nakapagtambak ito ng maraming isda at nagsimulang kumain. Habang kumakain, sumali ang labrador at tahimik silang pinanood ng ostrich mula sa malayo. Di nagtagal, narinig nila ang malalayong pagtahol ng mga aso at nakita ang isang pangkat ng mga aso na na-stranded sa isang libingan. Hinimok ng labrador, capybara, at pusa ang ostrich na tulungan ang mga ito. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pinatigil ng ostrich ang bangka, kaya nakasakay ang mga aso. Sinubukan ng pusa na pakalmein ang ostrich, ngunit nanatili itong mailap at inis. Lalong uminit ang tensyon ng takutin ng dalawang aso ang lemur at sirain ang mahalagang salamin nito. Habang patuloy silang lumulutang, isang sirang bangka ang lumitaw sa kanilang daraanan, nagbubunyag ng isang dagat ng mga wasak na sasakyang pandagat. Napansin ng pusa ang maraming sirang bangka habang papasok sila sa isang lugar na may bagyo, kung saan lumakas ang ihip ng hangin at alon. Biglang bumilis ang galaw ng kanilang bangka hanggang sa bumangga ito sa isang malaking bato, dahilan upang mahulog at mawalan ng malay ang pusa. Lumipad ang ibon sa kabila ng pinsala nito sa kanyang pakpak. Tinawag ito ng pusa ngunit nahulog siya sa tubig. Sa kabutihang palad, inanod ito sa pampang ng binahang bayan at nagsimulang maglakad pataas sa isang kalsada papunta sa isang libingan. Patuloy itong umakyat hanggang sa makarating sa pinakamataas na batong nakatayo sa kalangitan. Doon, nakita nitong nakatayo na ang ostrich, nakatingala sa itaas. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang lumitaw ang mga bulan ng tubig na lumulutang sa himpapawid. Mula sa itaas, bumalot sa kanila ang makukulay na sinag ng liwanag at itinaas sila sa ere. Biglang naglaho ang ostrich sa langit, habang ang pusa naman ay bumagsak pabalik sa lupa. Pagbagsak nito, nakita nito ang sariling refleksyon sa isang maliit na lawa, katulad ng sa simulan ng kanyang paglalakbay. Agad itong tumakbo pababa sa hagdan, bumalik sa tubig, at desperadong tinawag ang kanyang mga kaibigan. Subalit, walang sumagot. Sa huli, napahawak ito sa lumulutang na bola ng labrador upang hindi lumubog. Habang lumulutang ang bola sa tubig, dumaan ito sa malalaking puno. Bigla, nagsimulang hamupo ang tubig, ibinubunyag ang isang malalim na bangin na lumalamon sa mga bahagi ng lupa. Nang marating nito ang tuyong lupa, nakita nito ang basket ng lemur at sinundan ang bakas ng mga basyong bote at basag na salamin upang hanapin ang kanyang mga kasama. Sa pagpapatuloy, natagpuan ng pusa ang lemur na nakatitig sa sirang salamin nito, tila walang pakialam. Malungkot na minasdan ito ng pusa, ngunit napansin nitong may mga batang lemur na malapit. Nang lumingon ito palayo, biglang hinabol ito ng lemur at hinikayat na sumama. Dinala siya ng lemur sa isang bangka kung saan naghihintay ang labrador at capybara. Sa sobrang tuwa, agad na tumakbo ang pusa papunta sa kanila. Sa oras na bumaba ang ibang mga aso sa bangka, inihanda ng capybara ang sarili upang lumundag, ngunit biglang nagsimulang dumulas ang bangka pabalik sa tubig. Mabilis na umakyat ang pusa sa isang puno upang sagipin ang capybara.
Ngunit nang hamina at mabasag ang balat ng kahoy, nagawa ng capybara na sagipin ang pusa bago ito mahulog. Samantala, tumakas ang ibang mga aso, iniwan ang lemur at ang labrador upang tumulong sa capybara at pusa. Sa wakas, muli silang nagkaisa at tahimik na pinanood habang lumulubog ang kanilang bangka sa ilalim ng alon. Sa kabila ng lahat, nakahinga sila ng maluwag at ipinagdiwang ang kanilang muling pagkikita. Ngunit biglang narinig nila ang tunog ng mga usang tumatakbo sa kabilang direksyon. Takot na baka may paparating na panibagong baha, naghanda silang tumakbo. Gayunpaman, nauna ang pusa at may hindi inaasahang nakita, isang dambuhalang balyena na na-stranded sa lupa. Walang pag-aalinlangan, lumapit ito at marahang hinaplos ang balyena upang pakalmihan ito. Di nagtagal, sumama rin ang lemur, capybara, at labrador upang damayan ang higanteng nilalang. Natapos ang pelikula sa kanilang apat na tahimik na pinagmamasdan ang kanilang mga refleksyon sa tubig, katulad ng ginawa ng pusa sa simula ng kanyang paglalakbay. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.